pilit pa rin nilang ipagtatanggol ang kanilang public interest para makakuha pa rin ng pagkakataon. Dahil kung nagkataon na palitan ng konstitusyon sa bansa natin, malamang sa malamang yung pangarap ni Pangulong Marcos na magkaroon tayo ng zero billing gamit ang pondo ng PhilHealth, malamang ay nangyari na. Subalit mga kababayan kong tamad at ayaw pa rin pakilusin at ayaw pa rin pakinggan na mabago ang ating konstitusyon sa Pilipinas. Ganyan talaga mga kababayan kapag ang tao may sapang sariling interes sa pondo at pera ng taong bayan. Dapat tayo mga Pilipino ay nagkakaisa sa laban na ito. Hindi man tayo pinakinggan na magkaroon tayo ng bagong konstitusyon. Pues mga kababayan, ito yung pagkakataon natin. 3 taon na lang si Pangulong Bongbong Marcos. Pagbigyan na natin, ibigay na natin yung suporta sa kanya. Ituon na natin mga kababayan ko. Itodo na natin, gaya nung kampanya. Mga kababayan, kung hanggat maaaring kayang ipagtanggol siya, mga kababayan ko, magawa natin kahit sa social media. Hindi na to ang laban. Hindi niya lang to laban. Ito'y laban ng mga Pilipino na naniniwala sa magandang magagawa niya. Kaya nating gawin yon. Kaya nating i-zero billing yan. Basta nagkakaisa tayo, mga kababayan ko. We need to protect our president for those who wants na makuha ang kanyang posisyon at sagpangin ng mga buhaya ang taong nakaupo sa Malacanang. Mga kababayan, mga kapatid, walang imposible sa pangarap ni Pangulong Bongbong Marcos yung inspiration na to. Because yung 20 pesos nagawa niya, mga kababayan. Kung nagawa niya ang 20 pesos, mga kababayan ko, magagawa niya rin ito sa PhilHealth, mga kababayan ko. Di hubat babalik ko lang yung mga salita ho ng mga sinabi ng mga ayaw kay Pangulong Marcos. Ito hong mga DDS, makinig ho kayo. Di ba ho ba pangarap, ay hindi ho ba pinangakuan ni Duterte, mga kababayan ko, ng 7 pesos na bigas ang taong bayan? Bakit ho ngayon? Hindi na ho nangyari. Yung 20 pesos ho ni Pangulong Bongbong Marcos nangyari. Kung kaya naman ho sana 7 pesos noon ni Duterte, mga kababayan ko. Yan ho ang pagkakaiba nila. Kaya ho kayo, yung mga bumabatikos ay mag-isip-isip na ho kayo. Maghanap na ho kayo ng inyong trabaho matino. Dahil sa mga susunod na araw, hindi na ho namin kayo maririnig dyan na pumuputak pa sa social media. Yan lang ho ang gusto kong sabihin sa lahat ng mga taong bumabatikos mula noon hanggang ngayon. Ito pa rin kami. Kaya ang gusto kong sabihin sa inyo, sama-sama kaming babangon muli para sa bagong Pilipinas, mga kababayan. Okay? Ako po si Biyahe ni Koy. Please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe.